Hallelujah. Magalak ka, Birheng mahal, ikaw ang inang nagsinang sa araw ng katarungan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng ikasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay mamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Batiin po natin ang isa't isa ng magandang gabi. At higit sa lahat, batiin natin ang ating mahal na ina sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Mama Mary! Mga kapatid, nung linggo po, meron po nagtanong sa akin, Father, bakit nga po ba September 8 ang birthday ni Mama Mary? Ang kalimitan pong tugon, at ito rin po yung una kong alam, na kasi ang Immaculada Concepcion ay December 8. Tama po kayo. Kaya sabi ko po, kung bibilangin po natin mula December 8 at September 8, mga hulugang 9 months kumpleto. Kaya September 8 ang birthday ni Mama Mary, ang ipinagdiriwang natin. Subalit, sinaliksik ko. Kasi ang Immaculada Concepcion, mga kapatid, ay pinunoklama ni Pope Pius IX noong 1854. Tinatanong ko sa aking sarili na alin ba ang nauna? Ang pagproklama? Ibig ba sabihin, bago nag-1854, walang kapistahan na iba, kundi 1854, nandoon yung proklamasyon ng dogma ng Immaculada Concepcion, at saan naman ang turo patungkol sa September 8 na birthday ni Mama Mary. Yung pong hinanap ko. At nasumpungan ko, mga kapatid, na ito pala ay ganito. Makinig po kayo para pag may nagtanong po sa inyo, yan, may babahagi po natin ng mas malinaw. Ano po?
Nauna po ang pagdiriwang ng kaarawan ni Mama Mary sapagkat ito'y nangyari noong ikalima o kaya ika-6 pa lamang na siglo. Ang tagal na, ano po? Ikalima o kaya ika-6 na siglo pa lamang, andoon na po yung pagdiriwang na mayroon na pong tradisyon at pagdiriwang sa kapistahan ng birthday o kapanganakan ng mahal na ina. Ito po'y pinagdiriwang sa Eastern Church or Orthodox Church na kung saan ang sentro nito ay ang Constantinople na ngayon ay sa modernong pangalan nito ay Turkey. Sa katunayan, noon nung panahon yan, sa Constantinople ay mayroon pong isang simbahan na nakapangalan kay Santa Ana at San Joaquin na pininiwalaan na sa ilalim nito ay doon si Maria ipinanganak. Kaya naman, dahil dito, ipinagdiriwang nila sa Constantinople, na ngayon ay Turkey na ang pangalan, ang kapistahan ng kapanganakan ni Maria. Bakit naman po September 8? Kung malinaw, nandoon nga, ang lugar na kapanganakan ni Maria, kaya nga pinagdiriwang nila ang kapistahan ng kanyang birthday. Bakit naman September 8? Ito'y sa kadahilanan na noong panahong iyon, 5 o kaya ika-6 na siglo, ang civil year po sa Constantinople ay nagsisimula sa buwan ng Setyembre. Ayan, civil year nagsisimula sa Setyembre. Kaya bilang pagbibigay halaga sa katuparan ng pangako ng Diyos na simula ng katuparan ng pangako ng Diyos na magpapadala ng tagapagligtas. Ayan, kasi ang pagsilang ni Mama Mary, simula na ng katuparan ng pagpapadala kay Kristo. Inilagay nila sa malapit-lapit sa simula ng kanilang taon na September 1 ang kapistahan ng mahal na ina, ng kapanganakan ng mahal na ina, upang bigyang diin na na sa pagsimula ng kanilang taon, andun din ipinagdiriwang nila ang birthday ni Mama Mary na siya ring hudyat o simula ng katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan. Kaya noong ideklara ni Pope Pius IX, i-pronounce ni Pope Pius IX ang Immaculada Conception, ay ito'y ginawa niya, isinaalang-alang ang tradisyon at ang practice na noon pa may nagsimula noong ika-5 o kaya ika-6 na siglo. At ito naman na birthday ni Mama Mary ay sinimulan din po namang ipagdiwang sa simbahang Katolika noong ika-8 siglo. Ayan. Kaya ika-8 siglo pa lamang sa simbahang Katolika, andun na. Sinimulan na ang pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ni Mama Mary. Kaya nung ideklara na ni Pope Pius IX ang dogma o ang turo ng simbahan patungkol sa Immaculada Concepcion, ito'y nakabatay sa natatangi at umiiral ng tradisyon at practice sa simbahan. Ngayon, ano naman pong kahalagahan sa atin? Tinatawag natin ang ating mahal na ina na modelo, huwaran at ina. Mas maganda at mainam na pagnilayan natin sa kanyang kaarawan ang kanyang pagiging huwaran at ina nating lahat.
Kapag ka sinabi nating huwaran natin ang isang tao o isang santa, isang santo, dapat una sa lahat, nakikita natin ang ating mga sarili sa Kanya. Paano natin makikita ang ating sarili sa ating mahal na ina? Una sa lahat mga kapatid, ayan, birthday, kapanganakan. Lahat po tayo, ipinanganak, isinilang. Lahat po tayo may birthday. Amen? Amen? May kapanganakan, may birthday. Pag sinabing birthday, kapanganakan, ito'y pagdiriwang, ng kaloob na buhay ng Diyos. Kaloob na buhay ng Diyos. Pinagkalooban. Kayo, ako, tayong lahat, kasama si Mama Mary, pinagkalooban po ng Diyos ng buhay at isinilang sa mundong ito. Amen? Kaya dito pa lamang, una sa lahat, sasabihin natin sa ating mga sarili, katulad ng mahal na ina, na tao rin katulad natin, siya'y pinagkalooban din ng buhay ng Diyos. At tayo rin naman, nang may pasasalamat at may kagalakan sa ating mga puso, sa bawat araw, hindi lamang sa birthday ng ating sari-sariling birthday natin, kundi sa bawat araw ng ating buhay, nagpapasalamat tayo sa kaloob ng Diyos na buhay. At ang buhay na itong pinagkaloob ng Diyos sa atin ay ating pong pangangalagaan. At pangangalagaan din natin ang buhay ng ating kapwa, itong buhay tao na regalo, biyaya ng Diyos. Kaya ng pinakapundasyon, katulad ni Maria, parehas sa atin, katulad sa atin, nakatanggap ng buhay galing sa Diyos, regalo. Kaya magpapasalamat sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin araw-araw. Kaya igagalang ang buhay ng kapwa sa anumang estado. Ito may nasa sinapupunan, ito may bata, ito may matanda, masakitin o malusog. Lahat ng taong humihinga at may buhay, katulad natin, ay atin pong pangangalagaan. Kung iginagalang natin ang ating mga yumao, dapat din naman at mas higit pa ating pinangangalagaan at iginagalang ang buhay na kaloob ng Diyos na nasa bawat isa sa atin sa anumang estado. Isinilang ba yan? Nasa sinapupunan pa lang? Isinilang bata? May matanda? May sakit o malusog? Lahat po yan. Basta buhay, ito'y kaloob, regalo ng Diyos, katulad ng mahal na ina, nakatanggap ng biyaya. Kaya pagkatapos po nating makita ang ating mga sarili sa ating mahal na ina, na katulad natin biniyayaan, pinagkalooban ng Diyos ng buhay, titingnan natin, anong ginawa ng mahal na ina sa buhay na kaloob sa kanya ng Diyos? Ayan. Ang mahal na ina ay iginugol ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa buong simbahan. Anumang estado ng buhay tayo, ikaw ba'y may asawa, wala, dalaga, binata, religyoso, pare o hindi, lahat tayo inaayayahan ng mahal na ina na itong buhay natin na kaloob ng Diyos ay dapat ginagamit sa paglilingkod sa anumang paraan na ating kaya sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Pag sinabing paglilingkod, di ba't nasa Biblia? Pinakasimple. Ang sino mang magbigay sa inyo ng tubig sapagkat kayo'y alagad ko, makatatanggap ng karampatang biyaya. Ibig sabihin, ang paglilingkod, hindi kinakailangan dakilang-dakila. Taos-pusong pagbibigay ng anumang ating kaya, panahon, oras, talino at yaman na ating inuukol sa Diyos sa ating pagganap at pagbibigay ng pagmamahal sa isa't isa ay ito po'y paglilingkod sa Diyos at kapwa. Kaya saan natin makikita ang paglilingkod ni Maria sa Diyos at kapwa? Ayan. Siya'y nakatakda sa ating ebanghelyo, nakatakda siyang
magpakasal o ikasal kay San Jose. Subalit, pinili ni Maria na tanggapin ang maging ina ng tagapagligtas noong makipag-usap sa kanya si Anghel Gabriel. Pwede sanang pinili ni Maria ang pribadong buhay, simpleng buhay, sa piling ng kanyang asawang si Jose. Magtatag ng pamilya, pribado, pero hindi. Tinanggap ni Maria ang tungkulin. Mangyari nawa ayon sa iyong sinabi, tugon ni Maria kay Anghel Gabriel. Doon, yun ang hudyat ng pag-aalay ni Maria ng kanyang buhay kay Kristo at sa Diyos at bilang paglilingkod na rin sa atin, sapagkat sa kanyang tugon na iyon at sa kanyang pagpili bilang maging ina ng tagapagligtas, nangyari nga po ang katuparan ng ating kaligtasan. Kaya di ba't ito'y paglilingkod sa Diyos at sa atin? Kaya kung tinatawag nating modelo si Maria na ating mahal na ina, ganon din po ang ating gagawin. Maglingkod sa Diyos sa mamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Panghuli, na kapag tayo naglingkod sa Diyos at kapwa, meron itong kaakibat na krus. Nung nakaraang linggo, patungkol sa ang ebanghelyo natin ay patungkol sa kay Pedro at ang ibang alagad kasama ni Jesus. At ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili. Ang sino mang naglilingkod susunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at maglingkod sa akin. At yan pong nangyari kaya sa ating mahal na ina. Nung tanggapin po ni Maria ang tungkuling maging ina ng tagapagligtas, hindi po siya iniadya sa anumang kahirapan, kundi alam po natin, meron po tayong sinasabi na 7 sorrows of Mary. At ang tugatog ng kahirapan ni Maria, ng krus ni Maria, ay nung ibaba sa krus ang walang buhay na kanyang anak. At ito'y kanyang kinalong. Kaya kapag tayo naglingkod sa Diyos, mga kapatid, may kaakibat ito na kahirapan. Pero para kay Maria, ito yung kanyang ambag sa ating kaligtasan. Kaya kung meron tayong kahirapan, dahil kung tayo nahihirapan sa anumang paraan, sapagkat tayo sumusunod sa Panginoon, sapagkat tayo naglilingkod sa Panginoon at sa kapwa-tao, mga kapatid, sabihin natin na itong kahirapan, anumang uri ito, ay ambag natin sa kahirapan ni Kristo, sa kanyang pagtubos sa atin lahat. Kaya 3 bagay, pag pinag-usapan natin, birhem mahal natin, modelo at an ina, sa kanyang kapanganakan, dapat makita natin ating sarili sa kanya bilang nakatanggap at biniyayaan din ng buhay ng Diyos. Pangalawa, ginamit ni Maria ang kanyang buhay ng regalo ng Diyos sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, at yan din ang gagawin natin. At sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos, mayroong kaakibat na kahirapan. Pero papasanin natin ito bilang ambag sa kahirapang tiniis ni Kristo sa banal na krus para sa ating kaligtasan at kaligtasan ng sanlibutan.